Ang marahang pagbukas ng pinto ng mansyon ang siyang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Liana sa paanan ng engrandeng hagdanan, naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito nag-iisa. Mayroon itong kasamang isang babae. Isang babaeng nakakapit sa braso ni Marco na para bang pag-aari niya ito. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling bestida na hapit sa katawan nito. At ang ngiti sa mga labi nito ay puno ng pagwawagi. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nakatingin sa kanila ang mga kasambahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pagtataka. At sa isang sulok, nakaupo ang biyenan niyang si Doña Esmeralda de Villa na may bahagyang pagtango ng pagsang-ayon, na para bang ang nasasaksihan niya ay isang pangkaraniwang tanawin lamang. Binasag ni Marco ang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang emosyon. Dito natitira si Katrina. Simula ngayon, iyon lang. Walang paliwanag, walang paumanhin. Isang simpleng pahayag na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Liana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi dito. Hindi sa harap nilang lahat. Ang hapunan ay isang parusa. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig sa malawak na dining hall. Si Liana ay nakaupo na parang isang estatwa. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi niya magalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Marco. Kumikilos na parang walang nangyari. Sa tabi nito, si Katrina, na panay ang subo ng pagkain habang pasulyap-sulyap kay Liana na may mapang-asar na ngiti. At sa kabilang dulo, si Doña Esmeralda, na umiinom ng kanyang alak na may ekspresyon ng isang reynang nasisiyahan sa takbo ng kanyang kaharian. Walang sino man ang tumingin kay Liana. Walang sino man ang kumausap sa kanya. Ang kanyang presensya ay binaliwala, na mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang umakyat sa kanyang silid. Ang malawak na kwarto na dati simbolo ng karangyaan ay tila naging isang malamig na kulungan. Isinara niya ang pinto at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa araw ng kanilang kasal. Naalala niya ang bigat ng kanyang traje de boda, ang liwanag ng mga ilaw mula sa kamera, ang mga pekeng ngiti ng mga taong bumabati sa kanila. Naalala niya ang lahat ng iyon na parang isang panaginip o isang bangungot. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang sandali na hinding-hindi niya malilimutan. Habang sila ay nasa altar at ang lahat ay nakatingin sa kanila na may paghanga, bumulong si Marco sa kanyang tainga. Gawin mo lang ang parte mo sa palabas na ito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang puso na parang isang markang bakal. Isang palabas. Iyon lang ang tingin ni Marco sa kanilang kasal. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit na cabinet. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang folder. Sa loob nito ay ang kanilang marriage contract. Ang papel na iyon ang siyang nagtali sa kanya sa impyernong ito. Hindi ito isang kasunduan ng pag-ibig, kundi isang transaksyon sa negosyo para iligtas ang kumpanya ng kanyang pamilya. Isang kontrata na nilagdaan ng kanyang mga luha. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Nabura ang isang bahagi ng tinta sa pangalan niya. Pinunasan niya ito, ngunit huli na ang lahat. Ang mantsa ay naroon na. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nagulat siya nang makita si Marco na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig pa rin. Walang bahid ng pagsisisi. Pumasok ito at isinara ang pinto. Bawat hakbang nito palapit sa kanya ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Huminto ito sa kanyang harapan
Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya. Akala niya, marahil, ay may sasabihin ito para magpaliwanag. Akala niya, marahil, ay hihingi ito ng tawad. Ngunit muli, nagkamali siya. Huwag kang gagawa ng eksena, Liana. Mariin nitong sabi. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Alam mo kung saan ka lulugar? Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod ito at lumabas ng silid. Iniwan siyang muling mag-isa sa dilim. Pasan ang bigat ng mga salitang iyon na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng anumang pag-asa. Halos hindi nakatulog si Liana. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang patalim na lalong nagpapalalim sa sugat sa kanyang puso. Bumangon siya mula sa kama na may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga mula sa magdamag na pag-iyak. Pagbaba niya para mag-agahan, ang tanawing sumalubong sa kanya ay isang panibagong sampal. Naroon si Katrina. Nakaupo sa silyang karaniwang para sa kanya. Sa kanan ni Marco, nakasuot ito ng isang puting silk na polo shirt na halatang halata na pag-aari ni Marco. Ang ngiti nito ay matamis. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa kanya. Good morning, Ma'am Liana. Bati ni Katrina. Ang boses ay malambing na may halong lason. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Sana ikaw rin. Hindi umimik si Liana. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga kasambahay, puno ng awa. Napatingin siya kay Doña Esmeralda na kalmadong humihigop ng kanyang kape na para bang wala itong nakikitang mali sa nangyayari. Ang pananahimik ng kanyang biyenan ay isang malinaw na mensahe. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kanila. Ang pagkain ay inihain sa kanyang harapan, ngunit tila naging abo ang lasa ng lahat. Kinakapos siya ng hininga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng mansyon. Hindi na niya kaya. Bigla siyang tumayo, na ikinagulat ng lahat. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas, palayo sa kanilang mga mapanghusgang mata. Kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang patutunguhan. Ang mga tanawin ng Maynila ay nagmistulang mga mantsa sa kanyang paningin dahil sa mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilyang mauuwian na handang kumampi sa kanya. Para sa kanila, ang kasal na ito ay isang biyaya. Para sa kanya, ito ay isang habambuhay na sentensya. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at hindi pamilyar na coffee shop. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya. Kahit sandali lang, ang loob ng coffee shop ay mainit at tahimik. Isang malaking kaibahan sa malamig na mansyon. Ang amoy ng bagong timplang kape ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Umorder siya at naghanap ng isang sulok kung saan maaari siyang mapag-isa. Sa kanyang pagmamadali at pagkalito, hindi niya napansin ang isang babaeng papalapit. Nabuwal niya ang hawak nitong tasa. Naku! Sorry po! Sorry! Natatarantang sabi ni Liana habang dali-daling kumukuha ng tissue para punasan ang natapong kape sa damit ng babae. Halos manginig ang kanyang mga kamay sa nerbiyos. Ito na lang ang kulang sa araw niya. Huminahon ka, miss. Aksidente lang, sabi ng babae sa isang kalmado at malumanay na boses. Tumingala si Liana at nakita ang isang babaeng nasa mga 40 anyos, eleganteng manamit, at may mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Hindi po, kasalanan ko po talaga. Babayaran ko na lang po ang pagpapadry clean, pilit ni Liana. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ngumiti ng bahagya ang babae. Isang ngiting hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa. Huwag mo nang alalahanin iyon. Damit lang ito. Tinitigan siya nito ng mabuti, mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang mga matang namumugto.
Ang mas mahalaga ay kung okay ka lang ba talaga. Natigilan si Liana sa tanong. Isang simpleng tanong mula sa isang estranghero, ngunit tumagos iyon sa puso niya. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng mahabang panahon. Samahan mo muna akong umupo. Alok ng babae na itinuro ang isang bakanteng mesa. Nag-aalangan man ay sumunod si Liana. Umupo sila at sa loob ng ilang sandali ay walang nagsalita. Tila binibigyan siya ng babae ng pagkakataong huminahon. Ako ang gapala si Bella. Pagpapakilala nito. Liana po. Tumango si Bella. Liana, ulit nito sa pangalan niya. Alam mo, Liana, minsan, ang mga pinakamagagandang bagay ay nakakulong sa mga pinakamarurupok na hawla. Napakunot ang noo ni Liana. Hindi lubos maintindihan ang sinabi nito. Nagpatuloy si Bella. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya at madalas, hinihintay lang natin na may ibang magbukas ng hawlang iyon para sa atin. Pero ang hindi natin alam, tayo lang ang may hawak ng susi. Huminto ito sandali na para bang hinahayaan nitong lumubog ang bawat salita. Minsan, kailangan nating basagin ang hawla na kumukulong sa atin para kay Liana. Ang bawat salita ni Bella ay isang sampal ng katotohanan. Ang mansyon, ang kasal niya, iyon ang kanyang hawla. Isang magandang hawlang gawa sa ginto, ngunit isa pa ring kulungan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Tumayo si Bella. Hudyat na aalis na ito. Hindi na ito nagtanong pa. Tila nakuha na nito ang lahat ng kailangan nitong malaman mula sa kanyang pananahimik. May kinuha itong isang bagay mula sa kanyang handbag. Isang maliit at makapal na card. Inilapag nito ang card sa mesa. Sa harap ni Liana. Kapag handa ka ng tumigil sa pag-iyak at simulan ng lumaban, tawagan mo ako. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Bella at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Liana na nakatulala, nakatingin sa puting card na nasa kanyang harapan. Sa loob ng boardroom ng De Villa Corporation, ang hangin ay siksik sa tensyon. Nakatayo si Marco De Villa sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa makintab na kahoy. Ang kanyang titig ay matalim, habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga department head na nakaupo sa kanyang harapan. Dito, sa kahariang ito na gawa sa salamin at bakal, siya ang hari. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay nagpapatakbo sa isang malaking makinarya ng yaman at kapangyarihan. Ang sales figures para sa quarter na ito ay hindi katanggap-tanggap, deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Ayokong makarinig ng mga dahilan. Gusto kong makakita ng mga solusyon. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Walang umimik. Isang tango lamang mula sa mga taong sanay na sa kanyang pamamalakad. Ito si Marco De Villa, ang CEO. Matalino, walang awa, at laging nakukuha ang gusto. Ngunit sa pagtatapos ng pulong at pag-alis ng lahat, naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Ang imahe ng kapangyarihan ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang kaharian ay may isa pang reyna, isang reynang mas makapangyarihan kaysa sa kanya ang kanyang ina. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, Marco Hijo, ang boses ni Doña Esmeralda de Villa ay tila gawa sa seda, ngunit alam ni Marco ang bakal na nakatago sa likod nito. Tumawag lang ako para kumustahin ka at para ipaalala sa iyo ang tungkol sa proyekto sa Laguna. Inaayos na ang lahat, ma. Sagot niya. Pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Mabuti. Siguraduhin mong hindi magkakaroon ng problema. Malaki ang investment natin sa pamilyang Reyes. Ang lupaing iyon ang pinakamahalagang asset sa kasal na ito, paalala ng kanyang ina. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang cellphone.
investment. Iyon ang tingin ng kanyang ina sa kasal niya kay Liana. Isang paraan para makuha ang isang malawak na lupain na kailangan ng De Villa Corporation para sa kanilang pinakabagong luxury development. Si Liana ay hindi isang asawa. Isa siyang kasangkapan. Alam ko ma. At isa pa, Marco. Maging maingat ka sa Katrina na iyan. Pwede siyang maging isang magandang aliwan. Pero huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na Mrs. De Villa. Kailangan natin si Liana. Kailangan natin ang kanyang pangalan at ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Dagdag pa nito. Doon nag-init ang ulo ni Marco. Ang kanyang ina ang nagtulak sa kanya sa kasal na ito. At ngayon ay siya pa rin ang nagdidikta kung paano niya ito dapat patakbuhin. Ang pagdala niya kay Katrina sa mansyon ay isang desperadong pag-aalsa. Isang paraan para ipakita sa kanyang ina na mayroon pa rin siyang sariling desisyon, kahit gaano pa ito kawalang kwenta. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng opisina at nagtungo sa isang mamahaling bar kung saan naghihintay si Katrina. Nakita niya itong nakaupo sa bar counter, umiinom ng champagne. Ang ganda nito ay hindi maikakaila. Ngunit alam ni Marco na ang lahat ng ito ay panlabas lamang. Ang kanilang relasyon ay simple. Walang emosyon, walang komplikasyon. Isang takas mula sa kanyang totoong buhay. Ang tagal mo naman, sir, sabi ni Katrina na may halong landi, may tinapos lang sa company. Maikling sagot ni Marco. Ang kanilang usapan ay puro tungkol sa mga mababaw na bagay. Pera, alahas, tsismis, para kay Marco. Ito ay isang kinakailangang ingay para patahimikin ang mga boses sa kanyang ulo. Si Katrina ang kanyang paraan para makalimot. Kahit panandalian lang, gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Ang buong bahay ay tahimik na. Habang paakyat siya ng hagdan, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Liana. May liwanag na nagmumula sa loob. Huminto siya sandali. Isang bahagi niya ang gustong kumatok, gustong pumasok, ngunit ano ang sasabihin niya? Naawa ba siya rito? O naiinis dahil ito ang buhay na simbolo ng kanyang pagkabilanggo? Hindi niya alam. At dahil hindi niya alam, pinili niya ang pinakamadaling gawin. Nilagpasan niya ang silid ni Liana at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kabilang kwarto kung saan naghihintay si Katrina. Ilang sandali pa lamang siyang nakapasok nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Ano na naman, ma? Gabi na? Sagot niya. Hindi na tinatago ang pagkainis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ni Doña Esmeralda ay hindi na kalmado. Puno ito ng pagwawagi. Marco, kailangan mong bumalik dito sa main house. Ngayon din, may magandang balita si Katrina para sa pamilya De Villa. Huminto ito sandali, na para bang ninanamnam ang sandali. Buntis siya. Ang balita ay dumating kinaumagahan, hindi sa paraan ng isang malakas na sigaw, kundi sa isang malamig at kalkuladong patak ng lason. Habang sila ay nag-aagahan, sa parehong mesang pinangyarihan ng napakaraming pagpapahiya, ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang tasa ng tsaa. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mayroon akong magandang balita para sa pamilya, anunsyo niya. Tinitiyak na ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana. Buntis si Katrina. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Bawat salita ng kanyang biyenan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Namanhid ang buo niyang katawan. Napatingin siya kay Marco. Naghahanap ng anumang reaksyon. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatingin lamang sa plato nito, na para bang wala itong narinig. Isang simpleng pangungusap. Ngunit para kay Liana, iyon ang hatol ng kamatayan sa anumang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain. Tahimik siyang tumayo
at bumalik sa kanyang silid ang kanyang ginintuang kulungan. Doon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Tapos na, wala na siyang puwang sa bahay na ito. Isa na lamang siyang palamuti na naghihintay na itapon. Sa gitna ng kanyang pagluha, naaninag niya ang kanyang handbag sa ibabaw ng mesa at sa loob niyon, ang puting card. Ang card ni Bella kapag handa ka ng tumigil sa pag-iyak at simulan ng lumaban. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numero sa card. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Naubos na siya. Sa huling hibla ng kanyang lakas, pinindot niya ang mga numero. Isang ring lang at may sumagot. Bella Santiago speaking. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Si Liana po ito. Halos pabulong na sabi ni Liana. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang pagbabago sa tono ni Bella. Naging mas malumanay. Hinihintay ko ang tawag mo. Saan tayo pwedeng magkita? Ang unang ginawa ni Bella ay hindi ang tanungin siya tungkol sa kanyang mga problema. Dinala siya nito sa isang high-end na salon sa The Fort. Ano pong ginagawa natin dito? Naguguluhang tanong ni Liana. Ang unang hakbang sa isang laban ay ang pagsusuot ng tamang baluti. Sagot ni Bella na may maliit na ngiti. Hindi ka pwedeng sumabak sa giyera na mukha kang talunan. Sa loob ng ilang oras, si Liana ay inasikaso. Gupit sa buhok, kulay, manicure, pedicure. Pinili ni Bella ang mga bago at eleganteng damit para sa kanya. Sa bawat pagbabago, tila may isang patong ng kalungkutan na natatanggal sa kanya. Nang sa wakas ay humarap siya sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya. Ang babae sa salamin ay may dignidad, may lakas sa kanyang mga mata. Hindi pa siya masaya, ngunit hindi na siya mukhang wasak. Pagkatapos noon, dinala siya ni Bella sa isang tahimik na restaurant. Doon, inilabas nito ang isang kopya ng kanyang marriage contract na ipinakuha nito sa abogado nito. Basahin mo ang Section 5, Article 3, utos ni Bella. Binasa ito ni Liana. Nakasaad doon na bilang asawa ni Marco de Villa, siya ay may karapatan sa 1% ng kita ng kumpanya at may karapatang malaman ang lahat ng transaksyong may kinalaman sa kanilang conjugal properties. Hindi ito isang kontrata ng pag-ibig, Liana. Ito ay isang business contract, paliwanag ni Bella. At sa isang business, may karapatan ka. Ginamit ka nila para sa lupa ng pamilya ninyo. Oras na para gamitin mo ang kontratang ito para sa sarili mo. Ipinaliwanag ni Bella ang lahat ang kanyang mga legal na karapatan, ang mga paraan para protektahan ang kanyang sarili, at ang kahalagahan ng pagiging kalmado sa harap ng kaaway. Huwag kang sisigaw. Huwag kang iiyak sa harap nila. Ang pinakamalakas mong sandata ay ang iyong isip at ang iyong katahimikan. Gamitin mo ito. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, isang bagong Liana ang humarap sa mga de Villa. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na bumagay sa bago niyang ayos. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay. Ang kanyang paglalakad ay may kumpiyansa. Napansin agad ni Marco at Doña Esmeralda ang pagbabago. Kalmado siyang umupo sa kanyang pwesto. Kumain siya ng dahan-dahan, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang katahimikan sa mesa ay mas mabigat kaysa dati. Sa kalagitnaan ng hapunan, binitiwan niya ang kanyang mga kubyertos. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay pantay at malinaw. We need to talk about the financial terms of our arrangement. Natigilan si Marco, hawak ang kanyang baso sa ere. Napahinto sa pag-inom si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nanlilisik sa gulat. Nagpatuloy si Liana, na para bang nagbabasa lang ng isang ulat.
Gusto kong makita ang lahat ng dokumento tungkol sa proyektong itinatayo sa lupain ng pamilya ko. Bilang asawa mo, karapatan kong malaman kung paano ginagamit ang ating shared assets. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tupa ay hindi lamang tumangging maging biktima. Nagsimula na itong magsalita sa wika ng mga lobo. Si Doña Esmeralda de Villa ay isang babaeng sanay na nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Ang kanyang mundo ay isang malaking chessboard at bawat tao sa paligid niya ay isang piyesa na ginagalaw niya ayon sa kanyang kagustuhan. Si Marco ang kanyang hari, si Katrina ang kanyang pansamantalang panggulo, at si Liana. Si Liana ay dapat sana ang pinakamahina, ang pinakamadaling kontrolin na pawn. Ngunit ang pawn na iyon ay bigla na lamang gumalaw ng mag-isa. Ang mga salita ni Liana sa hapag-kainan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Financial terms, shared assets, saan natutunan ng isang mahina at walang kamuwang-muwang na babae ang mga salitang iyon. Hindi ito galing sa sarili niya. Alam iyon ni Doña Esmeralda. Mayroong isang tao sa likod nito. Isang ahas na bumubulong sa kanyang manugang. Kinaumagahan, ipinatawag niya ang kanyang pinakamatapat na tauhan, si Ramon, sa kanyang pribadong pag-aaral. "Mayroon akong ipapahanap sa iyo," sabi niya, habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang perpektong hardin na inaalagaan ng kanyang mga hardinero. Ang asawa ni Marco, si Liana. Alamin mo kung sino ang mga kinakausap niya, kung saan siya nagpupunta. Lalo na kung mayroon siyang isang bagong kaibigan. Gusto kong malaman ang lahat. "Masusunod po, senyora," sagot ni Ramon. Yumuko ng bahagya at tahimik na umalis. Ngumiti si Doña Esmeralda. Simple lang ang solusyon. Kung mayroong damo na tumutubo kung saan hindi dapat, kailangan itong bunutin mula sa ugat. Ang taunang gala ng De Villa Corporation ay isa sa mga pinakamalaking social event ng taon. Isang gabi ng karangyaan, kapangyarihan, at mga pekeng ngiti. Para kay Doña Esmeralda, ito ang kanyang entablado. Nakaupo siya sa isang prominenteng mesa, suot ang kanyang mga perlas, at pinagmamasdan ang kanyang korte na nagbibigay galang sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang hindi inaasahang tao. Pumasok si Liana sa Grand Ballroom at tila huminto ang oras. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na bumagay sa kanyang balat at nagbigay diin sa kanyang bagong kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang paglalakad ay hindi na nag-aalangan. Naglalakad siya na parang pag-aari niya ang lugar. Narinig ni Doña Esmeralda ang mga bulungan. "Sino yon? Hindi ba tasawa yon ni Marco de Villa?" Kay ganda niya. Kumuyom ang kamao ni Doña Esmeralda sa ilalim ng mesa. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At ginagawa ito ni Liana sa kanyang sariling teritoryo. Hindi nagtago sa isang sulok si Liana. Lumapit siya sa mga bisita, nakipag-usap, at ngumiti isang ngiting totoo, hindi pilit. Pinanood siya ng matanda na parang isang lawin. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalaki. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang lapitan ni Liana si Marco, na noon ay kausap ang ilang mahahalagang business partners. Lumapit si Liana hindi bilang isang asawang selosa, kundi bilang isang partner. "Mr. Tan, it's a pleasure to see you again," bati ni Liana sa isa sa mga investor. "I was just reading about the new phase of the Laguna project. It sounds very promising." Napatingin si Marco sa kanya, halatang nagulat. "Marco, darling," nagpatuloy si Liana. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. "I was hoping you could walk me through the profit projections related to my family's former property. I believe our foreign partners would be very interested to know about the solid foundation of that particular asset." Ang tanong ay simple,
Ngunit ang pagkakabato nito ay perpekto. Sa harap ng kanilang mga kasosyo, hindi maaaring isnabin ni Marco ang kanyang asawa. Ipinakita ni Liana na hindi lamang siya isang pangalan sa kontrata. May alam siya at hindi siya natatakot magtanong. Namula ang mukha ni Marco. Of course, dear. We can discuss that later. Ngunit huli na. Ang lamat ay naipakita na. Nakita ni Doña Esmeralda ang pagdududa sa mata ng mga kausap nila. Hindi na niya ito pinalampas. Kinorner niya si Liana malapit sa powder room, kung saan wala masyadong tao. Ang kanyang ngiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig na maskara. Magaling na palabas, Liana, simula niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ang bago mong kaibigan? Tumingin si Liana ng diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Interesado lang po ako sa negosyo ng aking asawa. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Halos pabulong na sigaw ni Doña Esmeralda. Huwag mong kalimutan kung sino ang pumulot sa iyo mula sa putik. Isang salita ko lang, ang pamilya mo ay babalik sa pagiging basura. Hinintay ni Liana na matapos siya. Nang sa wakas ay tumahimik ang matanda. Sumagot siya. Ang bawat salita ay pinili at may bigat. Kaya nga pong ginagawa ko ito, Doña Esmeralda. Gusto ko lang pong protektahan ang investment ninyo sa pamilya ko. Hindi po ba't iyon naman ang pinakamahalaga sa ating lahat? Pagkasabi niyon, ngumiti si Liana ng bahagya, tumango at naglakad palayo. Iniwan si Doña Esmeralda na nanginginig sa galit. Ang pawn ay hindi lang gumalaw. Sumagot pa ito. Gabi na nang makauwi si Doña Esmeralda. Nagkulong siya sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang isip ay nag-aapoy. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ni Liana. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Si Ramon. Senyora. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay nag-aalangan. May nalaman na po ako. Ano iyon? Walang pasensyang tanong ng matanda. Ang babaeng laging kasama ni Ma'am Liana. Ang pangalan po niya ay Bella Santiago. At sino siya? Huminto sandali si Ramon, na tila naghahanap ng tamang salita. Senyora, si Bella Santiago po. May koneksyon siya sa isang lumang trahedya ng pamilya. Napakunot ang noo ni Doña Esmeralda. Anong trahedya? Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya bago sinabi ni Ramon ang mga salitang nagpabago sa kulay ng mukha ng matanda. Ang trahedya po ni Elena Cruz. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Liana ang isang bagong uri ng kapangyarihan sa loob ng mansyon. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Ang takot sa mga mata ni Doña Esmeralda at ang pagkalito sa mukha ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa likod ng kanyang lumalagong kumpiyansa, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang kalungkutan na paminsan-minsan niyang nakikita sa mga mata ni Bella. Isang hapon, habang sila ay nasa minimalistang opisina ni Bella para pag-usapan ang susunod nilang hakbang, napansin ni Liana ang isang maliit na silver picture frame. Sa gilid ng mesa nito, nakatumba. Mukhang hindi nito sinasadyang itago, ngunit hindi rin ito gustong ipakita. Habang tumalikod si Bella para kumuha ng 2 tasa ng tsaa, hindi napigilan ni Liana ang sarili. Maingat niyang itinaas ang frame. Isang lumang litrato ang laman nito, 2 magkapatid na babae. Magkayakap at masayang nakangiti sa kamera. Ang isa ay si Bella. Mas bata at mas walang alala. Ang isa pa ay isang babaeng may napakagandang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Sakto namang lumingon si Bella at nakita ang hawak ni Liana. Sa isang iglap, ang propesyonal na maskara ni Bella ay nawala at napalitan ng isang malalim na pighati. Pasensya na. Mabilis na sabi ni Liana. Ibinabalik ang frame sa dati nitong posisyon. Umiling si Bella at lumapit. Inilapag ang tsaa sa mesa. Ayos lang.
Matagal na rin mula nang huli kong tinitigan iyan. Tinitigan nito ang litrato. Siya si Alena, ang nakababata kong kapatid. Napakaganda niya, sabi ni Liana. Napansin niya ang paggamit ni Bella ng salitang siya, sa paraang tila ito ay nasa nakaraan. Tumango si Bella. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. She was. Umupo si Bella sa tapat ni Liana. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang malayong lugar. Si Alena ang tipo ng tao na kayang sindihan ang isang silid sa pamamagitan lang ng kanyang pagtawa. Nung mga bata pa kami, ang pangarap lang niya ay makahanap ng isang taong mamahalin siya ng buo. Huminto ito at huminga ng malalim at natagpuan niya isang binatang mula sa isang napakamakapangyarihang pamilya. Sila ay, yun bang tinatawag nilang star-crossed lovers. Ang pag-ibig nila ay totoo at dalisay. Ngunit para sa pamilya ng lalaki, si Alena ay hindi sapat. Isa lamang siyang hadlang sa kanilang mga plano. Nakinig lang si Liana. Nararamdaman ang bigat sa bawat salitang binibitawan ni Bella. May isang pamilyar na kirot sa kwento. Isang bagay na tumatagos sa kanyang sariling karanasan. Ang matriarch ng pamilya. Nagpatuloy si Bella. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng galit. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin sila. Ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya. Siniraan niya ang kapatid ko. Tinakot niya ito. Hanggang sa isang araw, sumuko na lang si Alena. Umalis siya ng bansa, dala ang isang durog na puso. Hindi na siya bumalik. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Liana. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Bella na mabilis nitong pinunasan. Ang kalungkutan ay isang sakit, Liana. At minsan, ito ay nakamamatay. Umalis si Liana sa opisina ni Bella na may mabigat na puso. Ang kwento ni Alena ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang isang makapangyarihang pamilya, isang malupit na matriarch, isang pag-ibig na sinira ng pera at ambisyon. Masyadong pamilyar ang lahat. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Naupo siya sa kanyang kama, binuksan ang kanyang laptop, at sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na kuryosidad, itinipa niya ang isang pangalan sa search bar. Alena Cruz. Libo-libong resulta ang lumabas. Ngunit isang link ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang article mula sa isang society magazine. May pamagat na, "The Love That Wasn't Meant to Be." Kinabahan siya habang pinipindot ito. At doon, sa isang medyo malabong litrato mula halos isang dekada na ang nakalipas, nakita niya ito, isang mas batang bersyon ni Marco de Villa. Nakangiti ng totoo at masaya, isang ngiting hindi pa niya nakikita kahit kailan. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay ang babaeng may nagniningning na mga mata mula sa litrato sa opisina ni Bella, si Alena Cruz. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Si Marco, si Doña Esmeralda, ang kwento, ang pagtulong ni Bella. Hindi ito nagkataon lang. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at nagmaneho pabalik sa opisina ni Bella. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Ang kanyang puso ay kumakabog sa galit at pagkalito. Naabutan niya si Bella na nag-aayos na ng gamit. Nagulat ito sa bigla niyang pagdating. "Alena Cruz," sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Iyon ang pangalan niya, hindi ba? Ang kapatid mo." At ang lalaki. Ang lalaki ay si Marco. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bella. "Bakit ako, Bella? Ginagamit mo lang ba ako para makapaghiganti sa mga De Villa?" Hindi nagulat si Bella sa tanong. Tila hinihintay na niya ito. Isang malungkot na pag-amin ang mababakas sa kanyang mukha. "Oo, Liana," mahinang sagot nito. "Sa simula, iyon ang plano ko. Ang hanapin ang kahinaan nila
At ang kahinaan na iyon ay ikaw. Isang matinding sakit ang gumuhit sa dibdib ni Liana. Pero, nagpatuloy si Bella, lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nung nakilala kita sa coffee shop na iyon, nakita ko ang sarili kong kapatid sa mga mata mo, ang parehong sakit, ang parehong kawalan ng pag-asa. Oo, nagsimula ito sa paghihiganti, pero ngayon, gusto ko na lang iligtas ka sa impyernong pinagdaanan ng kapatid ko. Umuwi si Liana sa mansyon na may magkahalong emosyon sa kanyang dibdib. Ang galit dahil sa paggamit sa kanya at ang pag-unawa sa bigat na dinadala ni Bella. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang isang bagong determinasyon. Kung ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanya, kundi para na rin sa multo ni Elena. Kung gayon lalo siyang walang balak na sumuko. Hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng giyera sa mismong hagdanan ng bahay. Pababa si Katrina mula sa ikalawang palapag. Hawak-hawak ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Ang dating mapang-asar nitong ngiti ay napalitan ng isang desperadong pagkasuplada. Malinaw na nararamdaman nito ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi na ito ang reyna. Isa na lamang itong bisitang anumang oras ay maaaring mapalayas. Saan ka na naman nanggaling, Ma'am Liana? Tanong ni Katrina. Ang boses ay puno ng lason. Nagpaplano na naman kayo ng bago mong kaibigan kung paano sirain ang pamilyang ito. Huminto si Liana sa paanan ng hagdanan at tumingala sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala akong sinisirang pamilya, Katrina. Dahil sa simula pa lang, wala namang binuo. Natawa si Katrina, isang tawang walang saya. Talaga? Tingnan natin. Sa oras na isilang ko ang anak ni Marco, ang tagapagmana ng mga De Villa, sa tingin mo sino sa ating dalawa ang may lugar pa dito? Lumapit ito ng isang hakbang pababa. Ang mga mata ay nanlilisik. Isa ka lang namang palamuti na binili para iligtas ang pamilya mo. Isang palamuting luma na at laos na at malapit ka nang itapon sa basura. Sinubukan ni Liana na huwag pansinin. Nagsimula siyang umakyat. Nilalampasan ito. Wala akong panahon para sa iyo. Ngunit hinarangan ni Katrina ang kanyang daan. Hindi pa ako tapos! Sigaw nito. Hinawakan nito ang braso ni Liana. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang dapat ay sa akin. Bitawan mo ako! Sabi ni Liana. Pilit na binabawi ang kanyang braso. Nagsimula silang magtulakan, hindi isang marahas na laban, kundi isang desperadong pag-agawan ng espasyo sa makitid na bahagi ng engrandeng hagdanan. Umalis ka na dito! Sigaw ni Katrina. Ang mukha ay namumula sa galit. Ito rin ang pamamahay ko! Sagot ni Liana. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, isang biglaang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Katrina. Ang galit nito ay nawala, at sa isang iglap, napalitan ng isang nakakakilabot at tusong ngiti. Isang ngiti ng pagwawagi. Bago pa man maintindihan ni Liana ang nangyayari, binitiwan ni Katrina ang kanyang braso at nagpatulog. Walang sinuman ang nagtulak sa kanya. Siya mismo ang nagpadulas sa kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay bumagsak paatras. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Liana ang paglaki ng mga mata ni Katrina hindi sa takot, kundi sa kalkuladong pag-arte. Narinig niya ang sunod-sunod na kalabog ng katawan nito sa bawat baitang ng marmol na hagdanan. At sa wakas, isang nakabibinging katahimikan nang tumama ang katawan nito sa sahig sa ibaba. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan sa itaas. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tulong! Isang nakakayanig na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ni Katrina, kasunod niyon ay ang malakas na pagbukas ng pinto ng library. Si Marco at Doña Esmeralda, na naalarma ng ingay, ay sabay na lumabas. Ang kanilang mga mata ay napunta muna sa babaeng nakahandusay sa sahig kay Katrina.
na ngayon ay may bahid ng dugo sa kanyang bestida. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay dahan-dahang umakyat sa hagdanan at tumama sa nag-iisang taong nakatayo doon, kay Liana, na may itsura ng isang taong nakakita ng multo, ang perpektong itsura ng isang salarin. "Anong ginawa mo?" Angil ni Marco. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit na hindi pa nakikita ni Liana kailanman. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Katrina, sinundan ni Doña Esmeralda. Ang mga kasambahay ay naglabasan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang buong eksena ay isang bangungot. "Dalhin siya sa ospital! Bilis!" sigaw ni Marco. Habang binubuhat si Katrina, tumingin ito kay Liana. Sa gitna ng kanyang mga daing ng sakit, isang halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiwan si Liana na mag-isa sa hagdanan, nanginginig, hindi makagalaw. Dahan-dahang lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Naglakad siya pabalik sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ni Liana. "Marco, hindi. Hindi ko nauutal," na sabi ni Liana. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay halos ikinabuwal niya. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Tila biniyak nito ang lahat ng natitira sa kanyang pagkatao. Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat ng mahigpit. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman. Idinikit nito ang mukha sa kanya. Ang bawat salita ay isang pabulong na sumpa. "Isa kang demonyo! Hinding-hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa anak ko!" Ang puting pader ng pribadong silid sa ospital ay tila sumisigaw sa katahimikan. Nakaupo si Marco de Villa sa isang silya sa labas. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop ng mahigpit. Bawat ilang minuto, naaalala niya ang tunog ng sampal na ibinigay niya kay Liana. Ang itsura ng pagkabigla at sakit sa mukha nito. Isang parte sa kanya ang nagsasabing tama lang iyon. Pumatay ito ng isang buhay. Pumatay ito ng kanyang anak. Ngunit isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Isang tinig na pilit niyang isinasantabi. Hindi iyon gagawin ni Liana. Dumating ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, at umupo sa tabi niya. "The doctors are doing everything they can," sabi nito. Ngunit ang tono nito ay hindi nag-aalala, kundi naiinis, na para bang ang buong pangyayari ay isang abala sa kanyang mga plano. "This is a disgrace to the family." Pamilya. Disgrasya. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ang nawalang apo. Hindi ang nararamdaman ng sarili niyang anak. Sa gitna ng kanyang magulong isipan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. "Mr. de Villa." Sabay silang napatingala ni Doña Esmeralda. Nakatayo sa kanilang harapan si Bella Santiago. Kalmado, walang emosyon. Suot ang isang itim na business suit na para bang dumalo lang sa isang pulong. "Anong ginagawa mo dito?" Halos pasigaw na sabi ni Marco, mabilis na tumayo. Ang lahat ng galit niya ay biglang nagkaroon ng paglalagyan. "Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang naglagay ng lason sa isip ng asawa ko." Hindi natinag si Bella. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Nandito ako para bigyan ka ng isang bagay na matagal mo nang dapat nalaman. Umalis ka na." Ngunit bago pa man may makalapit, inilapag ni Bella ang isang manipis na brown folder sa bakanting silya sa pagitan nila. "Bago mo tuluyang husgahan ang asawa mo sa isang kasalanang hindi niya ginawa," mariing sabi ni Bella. Ang boses ay malamig at may bigat. "Tingnan mo muna ang katotohanan." Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan ang folder na parang isang bomba
na naghihintay na sumabog. Huwag mong pansinin iyan, Marco. Isang patibong, babala ng kanyang ina. Ngunit ang kuryosidad at ang maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan ay mas malakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Ang unang papel ay isang opisyal na medical report mula sa isang kilalang klinika. Nakasaad doon ang pangalan ni Katrina. Ang resulta, negative pregnancy test. Ang petsa, 3 araw bago ang insidente sa hagdanan. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ang sumunod na papel ay isang kopya ng bank statement ni Katrina. Nakalista doon ang sunod-sunod na malalaking cash deposit mula sa isang pangalan, isang kilalang business rival ng kanilang kumpanya. At ang huling papel, ang pinakamatindi sa lahat, isang DNA test result. Hindi sa kanya at kay Katrina, kundi sa pagitan ni Katrina, ng business rival, at ng isang fetus sample na nakuha mula sa isang nakaraang miscarriage ni Katrina. Sa ibang bansa, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang resulta, 99.9% match. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pagbubuntis, ang anak, ang pagiging biktima. Isa itong napakahabang, napakadetalyadong panloloko at siya, ang matalinong CEO na si Marco de Villa, ang sampal. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya kay Liana, ang puot sa kanyang mga mata. Lahat iyon ay para sa isang kasinungalingan. Bigla siyang tumakbo. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ina. Tinakbo niya ang pasilyo patungo sa silid kung nasaan si Katrina. Bubuksan niya ang pinto. Haharapin niya ang ahas. Sasabihin niya, pinihit niya ang doorknob at itinulak ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga aparador ng ospital ay bukas at walang laman. Tanging isang maliit na puting sobre ang nakapatong sa ibabaw ng unan. Kinuha niya ito. Sa loob, isang maikling sulat. Salamat sa lahat, Marco. Sorry, a baby is too much work. Kasabay ng pagbagsak ng papel mula sa kanyang kamay, tumunog ang kanyang cellphone. Isang ping ng isang bagong text message mula kay Liana. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang maikling pangungusap lang ang laman. Nalagdaan ko na ang divorce papers. Paalam, Marco. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malakas kaysa sa galit. Mas malala kaysa sa kahihiyan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital, hindi pinapansin ang lahat, at sumakay sa kanyang kotse. Minaneho niya ito ng napakabilis, ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng makina. Huwag muna. Please, Liana. Huwag muna. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Tumakbo siya papasok. Ang buong bahay ay madilim at tahimik. Masyadong tahimik. Liana! Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa walang lamang foyer. Liana. Walang sumagot. Umakyat siya sa hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Tinungo niya ang silid nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Itinulak ni Yaito. Ang silid ay malinis. Ang kama ay maayos. Ang aparador ay bukas at wala ng laman. Umalis na siya. Totoong umalis na siya. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na ito babalik. Ang sakit ng sampal ni Marco ay hindi pa humuhupa sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito mahalaga. Ang sakit na iyon ay isang pisikal na representasyon lamang ng lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng mahabang panahon. At sa pagkakataong ito, hindi ito ang nagpabuwal sa kanya. Ito ang gumising sa kanya, habang ang lahat ay abala sa pagdadala kay Katrina sa ospital. Ang huling hibla ng pag-asang nag-uugnay sa kanya sa kasal na ito ay naputol na. Wala nang dapat ipaglaban, wala nang dapat iligtas. Tapos na, hindi siya umiyak. Tahimik siyang umakyat sa kanyang silid
Ang bawat hakbang ay may bigat ngunit may determinasyon. Isinara niya ang pinto at kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag lang ang kailangan niyang gawin. "Bella," sabi niya, nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado. "Oras na." "Nasaan ka?" "Pupuntahan kita." Mabilis na sagot ni Bella. "Huwag na. Kaya ko na to. Magkita na lang tayo sa airport." Sa tulong ng isa sa mga kasambahay na matagal nang may awa sa kanya, hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas o damit na bigay ng mga Devilla. Ang kinuha lang niya ay ang mga bagay na tunay na sa kanya, ang mga damit na binili niya mula sa sarili niyang pera, bago pa man siya ikasal, ang ilang libro, at ang mga litrato ng kanyang pamilya. Habang hinihintay niya ang sasakyang ipinadala ni Bella, umupo siya sa kanyang study table. Kinuha niya ang mga dokumentong matagal nang inihanda ni Bella para sa kanya. Ang divorce papers, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isang pluma at nilagdaan ang bawat pahina. Sa bawat pagpirma, tila may isang kadenang nababaklas mula sa kanyang kaluluwa. Nang siya ay pababa na, dala-dala ang kanyang mga maleta, naabutan niya si Doña Esmeralda sa foyer. Kakauwi lang nito mula sa ospital. Ang mukha nito ay pagod. Ngunit ang mga mata nito ay kasing talim pa rin ng dati. "At saan ka pupunta?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng paghamak. "Tatakasan mo ang ginawa mo?" Huminto si Liana. Tinitigan niya ang babaeng naging dahilan ng napakarami niyang pagdurusa. Ngunit sa halip na galit, awa ang kanyang naramdaman. Isang babaeng nakakulong sa sarili nitong imperyo ng pera at kapangyarihan, dahan-dahan siyang lumapit sa engrandeng mesa sa gitna ng foyer at inilapag ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng nilagdaan niyang divorce papers. "Wala akong tinatakasan." Mahinahon niyang sagot. "Pinalalaya ko lang ang sarili ko." Kinuha ni Doña Esmeralda ang folder at binuksan ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang pirma ni Liana. "Hindi mo pwedeng gawin ito!" sigaw nito. "May kontrata tayo. Ang lupa, ang proyekto." "Ang kontrata ay may katapusan," sabi ni Liana. "At para sa akin, tapos na ito. Wala akong hihinging kahit isang kusing mula sa yaman ninyo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyenan. "Ang kapangyarihan ninyo sa akin ay nagtatapos na dito." Pagkasabi niyon, tumalikod na si Liana. Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya palabas ng pinto ng mansyon sa huling pagkakataon, hindi na lumingon pa. Ang bigat ng kanyang mga maleta ay tila balewala kumpara sa bigat na iniwan niya sa loob ng bahay na iyon. Sa labas, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Sumakay siya, at habang papalayo ang sasakyan, pinanood niya ang mansyon na unti-unting lumiliit sa salamin, hanggang sa ito ay naging isang tuldok na lang sa dilim. Sa airport, naghihintay si Bella. Hindi ito nagtanong. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. "Handa ka na?" tanong ni Bella. Tumango si Liana. Isang maliit ngunit totoong ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi pagkatapos ng mahabang panahon. "Handa na." Habang naglalakad siya sa pasilyo ng airport, palayo sa check-in counter, palayo sa Pilipinas, palayo sa kanyang nakaraan, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon. Huminga siya ng malalim. Ito ang hangin ng kalayaan. Ilang taon ang lumipas. Ang entablado ay maliwanag. Ang mga tao sa audience ay nakikinig ng mabuti. Sa gitna, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng business suit. Nagsasalita ng may kumpiyansa at talino sa harap ng isang malaking business conference. Ang kanyang presentasyon ay tungkol sa international trade and logistics. Ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang mga mata ay matalino. Walang sino man sa silid na iyon ang makahuhula sa babaeng dati umiiyak sa isang malamig na silid sa Maynila. And with that,
We conclude our presentation on building resilient supply chains in Asia, sabi niya sa wikang Ingles, na may bahagyang accent na nakuha niya mula sa ilang taong paninirahan sa ibang bansa. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngumiti siya sa mga tao. Sa ilalim ng kanyang pangalan sa malaking screen sa likod niya, nakasulat ang mga salita. Liana Reyes, CEO, Phoenix Logistics, Shanghai. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, muling itinayo ni Liana Reyes ang kanyang sarili mula sa abo. Ang Shanghai ang naging kanlungan niya, isang syudad na mabilis, abala, at walang pakialam sa kanyang nakaraan. Sa tulong ng koneksyon at puhunan mula kay Bella, na naging higit pa sa isang mentor kundi isang tunay na kaibigan, sinimulan niya ang isang maliit na kumpanya. Ngayon, ang Phoenix Logistics ay isa ng kilalang pangalan sa industriya. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi personal. Ito ay puro negosyo. Isa siyang keynote speaker sa isang malaking ASEAN Business Summit na ginanap sa parehong hotel kung saan ginanap ang taunang gala ng De Villa Corporation noon. Ang pagkakataon ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Habang naglalakad siya sa lobby, napapaligiran ng kanyang mga staff, ang kanyang bawat galaw ay nagpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ang kanyang dating mahabang buhok ay maikli na ngayon, isang chick bob na bumagay sa kanyang matapang na itsura. Ang kanyang pananamit ay simpleng ngunit mamahalin. Sa isang sulok ng lobby, may isang lalaking nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang dating matikas na tindig nito ay bahagyang hukot na. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala dito noon. Pagsisisi, si Marco De Villa. Ang De Villa Corporation ay hindi na ang dating higante. Pagkatapos ng eskandalo kay Katrina at ang biglaang diborsyo, sunod-sunod ang naging problema ng kumpanya. Ang proyekto sa Laguna ay hindi natuloy. Nawalan sila ng mga investor. Ang pangalan nilang binuo ng ilang henerasyon ay nabahira ng dumi. Alam ni Marco na darating si Liana. Nabasa niya sa balita. Buong linggo, pinag-isipan niya kung haharap ba siya o hindi. Sa huli, nanalo ang pangangailangang humingi ng tawad. Kahit alam niyang huli na ang lahat, naglakas loob siyang lumapit nang mag-isa na lamang si Liana. Nagpapahinga sa isang lounge. Liana. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon ito. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila inaasahan na niya ito, ngunit wala ring galit. Tanging isang kalmadong pagkilala. Marco? Sagot niya. Ang kanyang boses ay pantay. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang? Pakiusap niya. Tumango ito at itinuro ang silya sa kanyang harapan. Isang imbitasyong hindi mainit, ngunit hindi rin malamig. Propesyonal. Umupo si Marco. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya lang ang babaeng nasa kanyang harapan. Napakalayo na nito sa babaeng sinaktan niya. 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay buo, siya ang wasak. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Aminado niya, ang boses ay bahagyang paos. Pero kailangan kong sabihin ito. Liana, patawarin mo ako. Tumingin siya sa kanyang mga mata, umaasang makakita ng kahit anong emosyon sa lahat ng ginawa ko. Sa sakit na idinulot ko, sa sampal na iyon, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Nakinig si Liana. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Nabulag ako, Liana. Sa pera, sa kapangyarihan, sa utos ng nanay ko. Akala ko, iyon ang mahalaga. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Marco na sisigawan siya nito, susumbatan o iiyak. Sa wakas, nagsalita si Liana. At ang kanyang mga salita ang siyang tuluyang nagpalaya sa kanilang dalawa. Matagal na kitang pinatawad, Marco. Sabi niya, nang mahinahon. Hindi dahil sa karapat-dapat ka,
kundi dahil sa karapat-dapat ako. Natigilan si Marco. Pinatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit araw-araw. Pinatawad kita para makalaya ako sa nakaraan. Ang pagpapatawad ko ay para sa akin, hindi para sa iyo. Paliwanag niya. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Tumayo si Liana. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Good luck sa lahat, Marco, sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kapayapaan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Marco na nakaupo, mag-isa, na may mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi lamang. Mayroon itong bahid ng pagtanggap. Lumabas si Liana sa hotel. Ang sikat ng hapon sa Maynila ay mainit. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at napangiti nang makita ang pangalan sa screen. Hello? Sagot niya. Ang boses ay masaya at malambing. Yes, tapos na ang conference. Okay, see you tonight. Hindi alam ng nakikinig kung sino ang kausap niya. Isang kaibigan? Isang bagong pag-ibig? Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, habang naglalakad siya sa mataong kalsada, palayo sa hotel, palayo sa multo ng kanyang nakaraan, siya ay masaya. Siya ay buo. Siya ay malaya. At sa wakas, isang bagong simula ang naghihintay. At dito nagtatapos ang kwento ng paglaya at panibagong simula ni Liana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa kanyang mga luha hanggang sa kanyang tagumpay. Naging karamay namin kayo habang isinusulat ko ang kwentong ito. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting pag-asa ni Liana. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kabiguan sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pambihirang lakas na matatagpuan natin sa ating mga sarili kapag tayo ay nasa pinakamababang punto ng ating buhay. Ang kwento ni Liana ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ay isang testamento na kaya nating bumangon mula sa abo ng nakaraan at itayo muli ang ating mga sarili, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sana, sa pamamagitan ng kanyang kwento, ay may naiwan kaming isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Liana? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.